ka na maghubad. Lagi kasi nito nakikita na naghuhubad ako pag nag-check-in ako. Kaya yan, naghuhubad pa. Papasok ka na ng school eh. Huwag ka na maghubad. Okay guys. Okay, guys. 75.1 kilos ako. Daddy, push. Seven. Daddy, push. Ha? Push. No. Later, wait. 75.1 kilos, Monday. Check-in ulit. So pumayat pa ako compared sa dati 76 ako last week ngayon 75 ako. Mason, like this Wow, Lucky. Mason, like this. Lucky. Wow, so heavy. Ito yung pre-workout natin. Siopaw. Tayo ngayon, may import tayo. May sapatos niya, yung Metco na binili ko sa kanya bago mabuo si Mason. Ang ganda pa din. Maingat kasi ako. Ano maigat? Isang pesos mo lang yata nagamit yan eh. Chest out Mabilisan lang to. Monday. So, ito pa rin ako. Full blast pa din. Wala pa rin naman pinagbago. Ganun pa rin. Maganda pa rin yung progress. Consistent pa din ako. Pero, may mga magbabago sa schedule ko. So, ngayon pinaplano ko pa lang kung paano ko aayusin yung schedule. Kasi, mag-decide yung misis ko na mag-gym na rin. Diba? So, mag-gym na rin siya. Gusto niya magkasabay kami. Pero hindi niya naman kaya mag alas 4. Hindi rin naman kami pwedeng mawala parehas ng alas 4 at maiwan yung anak namin dito mag-isa. So, pumapasok kasi si Mason ng 9 eh. So, kaya iniisip ko pa kung ano yung magiging plano, pero parang ang plano ko magising ng alas 4 pa din. Tapos, mag-client work na lang kagad ako ng alas 4. Mag-stretch ako, mag-ice bath ako, tapos client work, then mag-gym ng 9. So, yun yung naisip ko. So, ngayon, 7 ako nagising dahil ngayon nga may adjustment na nangyari. Pero, ang maganda doon, hindi ko man nagawa yung alas 4, hindi ako na-guilty. Kasi alam kong for the greater good siya, 'di ba? Hindi ko siya ginawa dahil kay Inner Beach. So ginawa ko siya kasi kailangan ko mag-adjust. So kailangan ko maging flexible, 'di ba? So ngayon pinaplano ko kung ano yung gagawin. At medyo malaki yung gagawin kong adjustment kasi tuturuan ko din yung misis ko eh. So nahihirapan akong mahirap para sa akin na magturo habang nagwo-workout ako. So, nahihirapan ako mag-focus. So, pero suporta ko to sa kanya. So, suportahan ko din siya sa gusto niya gawin. So, sabi ko nga sa kanya, sige, susuportahan kita sa gusto mong gawin, na kung gusto mong talagang gawin na magpapayat, ganyan, susuportahan ko siya. So, kanina nag-workout kami. Hindi kami nag-away. Usually kasi nag-aaway kami sa gym kasi pagka tinuturuan ko siya, parang ayaw niya nang minamanduhan ko siya. Ganon. Gusto niya daw kasi yung sweet. So, tangina. Natatawa ako kasi, tangina, paano kita tuturuan ng sweet? Eh, hindi naman ako praktisadong gawin ng magturo ng sweet.
So, nakakatawa. Nakakatawa talaga. Gusto niyo daw kasi yung sweet, yung supportive, di ba? Eh, pag nagtuturo kasi ako, push talaga, pinupush ko talaga. Hindi yung, hindi ko alam kung paano ko gagawin na yung medyo sweet yung dating, di ba? So, yun lang naman yung update ko sa inyo. So, nilagyan ko na lang din to ng bonus nung kumain kami nung nakaraan. So, kumain kami nung nakaraan kung paano ko trinak yun. Okay guys, so ngayon dito tayo kakain sa pinaka favorite ko na tonkatsu. Yabaton. Dito sa Nagoya. Baga ito yung pinakasikat na tonkatsu dito sa Nagoya. So, pag nagpunta kayo ng Nagoya, ito yun. So yan. Ito yung akin. Ito sa kanya. So titimbangin ko lang yung karne, yung tonkatsu. Timbangin natin. So yan. 296 grams siya. Pero dahil may sauce pa to, so tatansyahin ko na lang yung bigat ng sauce. Siguro itatrack ko na lang siya ng mga 260 ko siya itatrack. Tapos yung kanin, transfer ko muna dito para timbangin ko ulit. Mommy! Oh no, Mason! Hi. What are you doing? So 156 to. 156 calories. 156 grams siya. So kakain na ako. Sabaw na ako. Gutom na talaga ako guys. So pagkakain ako, unahin ko muna yung cabbage. So as usual, kakainin ko yung tira. Ako yung tagakain ng tira eh. Yung tira mo. Tira ni Mason. Kung paano ko siya tinatrack, yung pagkain. So, pagdating naman dun sa explanation ko naman dun, hindi ko na siya in-overcomplicate eh. 'Di ba? So, hindi ko na in-overcomplicate. Tinatrack ko na lang kung sa best effort na kaya kong gawin. Tinatansya ko na lang siya sa best effort na kaya kong gawin. Kasi hindi mo rin naman talaga matatrack accurately lahat ng bagay. Pero, once na nakikilala mo na yung katawan mo, sa mga kinakain mo, at nagiging confident ka na sa tracking abilities mo, nababawasan yung yung pag-iisip mo ng, tangina, tama ba yung train ako? Tama ba to? 'Di ba? So, ako kasi, yung pagtatrack kasi hindi na talaga siya problema sa akin eh. Kasi natutunan ko na, yung number 1 lang naman talaga, do your best, forget the rest. Yun lang pagdating sa tracking. Gawin mo lang yung best mo, no more, no less. Actually, hindi lang naman sa tracking, sa lahat. Gawin mo yung best mo, no more, no less. Sa lahat ng gagawin mo. Yun lang. Okay? So, basically yun lang. Kung kita nyo, yung calories ko, hindi pa rin naman nagbabago yung calories ko. Walang limit yung calorie intake ko. So, ang ginagawa ko lang, pinakikiramdaman ko lang yung katawan ko. May times na gutom ako, kakain ako. Ang hindi ko lang talaga ginagawa, yung pointless eating. So, yung parang yung tipong yung pagkain mo na tipong kasalanan na, yung kumakain ka na dahil gusto mo lang kumain na hindi ka naman gutom, 'di ba? So yun na yung dapat yung iwasan. So okay lang kumain ka, busugin mo yung sarili mo, pero busugin mo lang yung sarili mo. Huwag ka nang umabot doon sa pointless na pagkakabusog na busog ka, 'di ba? So yun lang naman. Tapos ito pala, yung iniisip nga, sabi ng misis ko kanina, paano ba gagawin kong diet, 'di ba? So sabi ko sa kanya, wala kang gagawing diet. Sabi ko sa kanya, sa simula muna, huwag ka muna mag-diet. Mag-track ka lang, magsimula ka lang sa ganito, wala tayong babaguhin. Kainin mo pa rin yung mga kinakain mo. Kasi sa ginagawa niya yun, hindi naman nagbabago yung timbang niya, hindi siya bumibigat, hindi siya gumagaang, 'di ba? So, as is lang muna, mag-track lang siya. Kumain ng protein, mahit niya yung protein intake niya. Tapos, hindi mo na babawasan yung kain. Kumbaga, kumain lang siya kung ano based sa normal na kinakain namin palagi. Kasi sabi ko sa kanya, ngayon hindi ka naman pumapayat, hindi ka tumataba. So pag nag-add tayo ng activity, in-add natin yung exercise, 'di ba?
So, may extra activity ka, malamang papayat ka pa din, di ba? Kasi may dinagdag ka eh. Di ba? So, karamihan kasi ng ginagawa sa atin, hindi naman sila nag-workout. Tapos ang gagawin, magdadagdag sila ng workout sa lifestyle nila, tapos babawasan ka agad nila yung kain nila. Di ba? So, ano mangyayari? Naputol dahil sa alarm ng niluluto ko. So, yun nga. So, kaya nangyayari, na-overwhelm sila kasi nanghihina na nga sila tapos kailangan pa nila mag-workout. 'Di ba? So, na-overwhelm sila, nawawalan sila ng gana, 'di ba? So, yun yung pinaka malaking pagkakamali na ginagawa ng karamihan eh. Papasok sila sa new ka sa pagwo-workout. Papasok ka sa pagwo-workout. Tapos ikaw yung tipo ng tao na hindi mo pa naman gusto mag-workout, kumbaga gusto mo pa lang i-try. 'Di ba? Gusto mo pa lang siya i-try pero hindi mo pa siya gusto. Tapos kasabayan mo kaagad ng diet. Hindi mo pa rin naman gusto mag-diet. Hindi ka pa marunong mag-diet, 'di ba? So, ang maganda mong gawin, ayusin mo lang yung kain mo. I-maintain mo lang yung dami ng kain mo. Tapos mag-workout ka. Yun lang muna. Then pag nakuha mo na yung momentum, doon mo ngayon i-improve. I-level up mo yung mga ginagawa mo. Every day, mag-level up ka. 'Di ba? Everyday optimize. Kagaya nga ng sinasabi ko, optimize mo lang nang i-optimize yung mga nakikita mo na pwede mo pang i-optimize. Kasi napakarami niyan. Kahit yung mga hindi connected sa fitness. 'Di ba? So, yun lang. Yun lang yung update ko. So, yung katawan ko pala ngayon, malapit na talaga siya. Hindi pa rin ako nakakapwersa, pero sabi nung chiropractor ko, yung spine health ko daw, okay na. So, malapit na talaga. Malapit na. Na-excite ako kasi nakikita ko yung pagbabago ng katawan ko eh. Hindi ko binabago yung calories ko, pero nakikita ko yung pagbabago ng katawan ko. Pumapayat ako. Yung timbang ko, nasa 75 to 76 pa din ako. So, ngayon 76 ako. Ngayon 75 ako, nung isang araw 76 ako. So naglalaro lang doon yung weight ko. Tapos nakikita ko mas nagiging leaner pa ako, 'di ba? So nagbabody recomp ako. Yun lang naman. So kailangan ko rin pala ng tulong nyo. Bigyan nyo rin ako ng mga content ideas kung ano yung mga tingin nyo na magandang i-content ko para sa mga susunod na content, okay? So maraming salamat guys. Believe, andito pa din ako. Hindi ako mawawala kasi nga sinabi ko talaga, wala nang tigilan to. Hindi ko na to pakakawalan talaga. Talagang andito na ako hanggang dulo na to. Yun yung everyday na pinapaalala ko sa sarili ko. Kasi kung paano ko sinimulan tong fitness, ganun ko din pinanggigilan yung fitness eh. Kumbaga sinabi ko sa sarili ko, tangina, hindi na ako titigil hanggang sa makuha ko yung gusto ko. So, actually ngayon, nakuha ko na yung gusto ko. Hindi pa rin ako tumitigil kasi may panibago na naman akong gusto. Yun yung exciting dito eh. 'Di ba? Non-stop siya eh. Kaya huwag kayong magmadali kasi non-stop to. Pag nakuha niyo na yung gusto niyo, may panibago na naman kayong gusto, 'di ba? So huwag kayong magmadali, enjoy niyo lang. Guys, so believe.